Describe primary mode of succession of leadership positions. Succession of roles. At the top is the president, who is the ceremonial head of state. Below the president is the prime minister, who is the head of the government and holds the real executive power. Sinasabi dito na ang president ang nasa tuktok. Siya ang ceremonial na pinuno ng estado. At sa ibaba ng presidente ay ang prime minister, pinuno ng gobyerno at may totoong executive power. Describe primary mode of succession of leadership positions. India follows a parliamentary system, so the ruling party or coalition in the Lok Sabha, lower house of parliament, typically determines the prime minister. Sa India, sinusunod ang isang parliamentary system, kaya't ang naghaharing partido o koalisyon sa Lok Sabha, mababang bahagi ng parlamento, ang karaniwang nagdedesisyon kung sino ang maging prime minister. Additionally, each state in India has its own chief minister who leads the state government. Sama-sama ang bawat estado sa India, may sariling chief minister na namumuno sa pamahalaang estado. Another important aspect of population study is the change in population. This is largely influenced by three main factors like birth, death, and migration of people in a given year. Birth rate, the number of children born per year is 1,000. Death rate, the number of people died per year is 1,000. Sa pag-aaral ng populasyon, isang mahalagang aspeto ay ang pagbabago sa populasyon. Ito ay kakauntiin ng tatlong pangunahing factors tulad ng pagsilang, kamatayan at migrasyon ng mga tao sa isang taon. Halimbawa, ang pinanganak na bata ngayong taon ay 1,000 at ang namatay naman na bata ngayon ay 1,000 din. Describe how political economic system impact everyday life of general population. India's experienced tremendous o napakalaking paglagaw ng ekonomiya sa huling 3 dekada, lifting over 250 million people out of extreme poverty. However, substantial challenges remain as India's face flagging economic growth. Nagiging mahina o mas mabagal o hindi gaanong epektibo sa paglaki ng ekonomiya. Sa India, nakakaranas din po sila ng inadequate o hindi sapat para makapag-aral and healthcare, environmental degradation. Social economic, ito daw po ang mga dahilan kung bakit nagiging mabagal ang pag-angat ng isang ekonomiya sa bansa. Disenfranchise, hindi din po sila makapagreklamo sa corruption and lack of state capacity. Our mission is to encourage at kailangan daw po ng malalim na pag-uunawa para maintindihan kung bakit mabagal na pag-unlad sa India. Democratic politics, parang government ng Pilipinas na kung saan ang lahat ng tao ay may karapatang makipag-participate sa paghalal ng presidente o leader ng isang bansa. Constitutional contracts and markets that stand in the way of a free and more prosperous in India. Describe how history influenced evolution of political economic system. The full rural voter has won greater respect from the government after the 2004. Ang mga budante daw po ay nakakuha ng higit sa napaggalang mula sa gobyerno pagkatapos ng 2004. General elections, economic reforms in a democratic quality with increasing level of political awareness among the poor described in the chapter on social mobilization needed to attend to the demands of the common citizen. There has been a substantial rise in the commitment of resources for the social sector after 2004.
India has embarked on a path to developing a welfare. So, nagkaroon daw po ng kamalayan sa mga mahirap na ilarawan sa kabanata ng panlipunang mobilisasyon kailangan upang matugunan ang mga kahilingan ng karaniwang mga mamamayan. Nagkaroon ng malaking pagtaas sa pangako ng mga mapagkukunan para sa sektor ng lipunan. Pagkatapos ng 2004, ang India ay nagsimula sa isang landas sa pagbuo ng isang kapakanan. Discuss overall stability or government. In terms of overall stability, the government in India has been functioning democratically since its Independence Day in 1947. India follows a parliamentary system of government where elections are held regularly to choose representatives who form the government. While there have been challenges and occasional instability due to political differences and coalition governments, the democratic framework has provided a stability overall. Ang pamumuho ng infrastruktura daw po sa India ay nagpapabuti ng koneksyon at pagpapadali ang mga aktibidad sa negosyo, habang ang mga pagsulong sa pangangalaga sa kalusugan at edukasyon ay nag-ambag pangkalahatang kagalingan at pagunlad ng human capital. Bukod dito, ang pagbibigay diin ng India sa teknolohiya ay humantong sa mga makabulong ang pagsulong sa iba't ibang larangan kabilang ang e-commerce, ang serbisyo sa IT at nagbabagong enerhiya. Ang lahat ng mga salik na ito ay pinagsama ng ambag na katatagan at paglago sa India. The economic problems country needs to improve upon. Unemployment. India has a significant unemployment problem with a large and growing workforce. Creating jobs, especially for the youth, is a major challenge. Income inequality. There is a wide gap between the rich and poor in India, leading to income inequality. This issue needs to be addressed to ensure more equitable growth. Poverty. Despite economic growth, a substantial portion of the population still lives in poverty. Efforts to reduce poverty and improve living standards are essential. Infrastructure development. India needs to invest in the infrastructure like roads, ports, and electricity to support economic growth and development. Education and skills. Improving the equality of education and enhancing vocational training is critical to develop a skilled workforce. These are the complex and interrelated, and addressing them requires a comprehensive and sustained effort from the government, businesses, and civil society. It's essential to implement policies that promote inclusive and sustainable growth to overcome these economic problems in India. India, a populous nation of nearly 1.3 billion people and a fast developing nation, has been seen substantial changes to its economic structure throughout the time. The nation's economy has changed from being planned to being mixed, with an increasing focus on globalization and market-oriented reforms. Ang India ay maraming anggulo ng ekonomi at lipunan na naapektuhan ang pagbabagong ito sa kapwa kapaki-pakinabang at negatibong paraan.
India has one of the biggest economies in the world and a production sector that is both varied and expanding quickly. This two response will examine each of these industries and highlight how they contribute to India's total output. Ang India ay gumagawa ng mga kalakal at serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang industriya gaya ng teknolohiya ng impormasyon, pagmamanufaktura, agrikultura at mga serbisyo.